Yan, dito tayo ngayon sa sa aking palayan. So, sa ngayon 04 September, bali 74 days na to. So konting na lang, konting hintay at medyo ma-harvest na to kung papalarin. So sa ngayon, ito yung problema na nakikita ko, itong tinatawag nila na nikrat. So ito yun, yan. So yan, patay talaga yung patay talaga yung bunga. Ito may konting laman, pero yung unang tinamaan, so wala talaga. So kaya siguro tinawag na nikrat ito, kasi ito yung tama niya. Ito parang may kagat. So far, kung hindi naman ganun karami ang tumama sa akin. Yung variety ko is RC10. Ito sa kabila, ito yung 216. So hindi ito sa akin, pero kung mapansin nyo rin, meron din siyang yan, tulad din sa akin, meron din siyang nikrat na tinatawag na tama. So halos pagkapareho lang. Nauna ito sa akin ng isang linggo. Inabutan siya ng ng RC10. Samantalang dito sa kabila, ito yung katabi din namin, medyo halos sana maagapan ito ng may-ari, pero medyo malala na yung tama. Yan. At saka yung doon sa kabila, yung doon banda sa unahan, yung doon yan, wala na yan, failure na yan dyan, kasi parang umayaw na yung may-ari, ayaw na niya, hindi na siya talagang bumigay na siya dun sa sakit na tumama sa kanyang palay. So ito yung sa akin, yan. So hindi naman ganun karami. Hopefully hindi na to hindi na to kakalat pa. At every 4 days nag-apply ako dito ng fungicide. So the last time nag-apply ako is nung Monday. Tinira ko to ng fungicide nung Monday. At tama na siguro yun. Medyo hindi naman dumami. Ito yung bumagsak doon sa bagyo. Sawa ng Panginoon dito sa amin sa area ng Himamaylan. Wala namang hindi naman ganun kalakas yung ulan at saka hangin. Kaya ito yung sa akin. Bali 1.4 hectare ito. So next week siguro pwede na to. Kaya puntahan natin yung yung sinasabi kong nag-surrender na yung may-ari. Medyo matinding din kasi yung tama dito sa amin. Ito iba din yung may-ari nito. Medyo mahahaba yung niya. Yung variety daw nito Ramos. So medyo mahahaba. Kaya yun, medyo marami yung natumba. Yan, meron pa dito. Pero pagdating sa tama ng nikrat, halos wala yun, meron din siya. Yung tumama yun yun. Yan, sana hindi na sana hindi dumami. Ito
Ito yung kabilang area niya. RC10 to. So kung mapansin ninyo, hindi na rin talaga yung nasikaso ng may-ari. At saka ito yung sinasabi ko na umayaw na yung may-ari. Sa halos 1.5 hectare din to. Yan. So, tinaniman lang nila. So nung tinamaan ng sakit at saka dumami yung yan, ayaw na. Doon area may nag-tracer na nag-harvest nila doon. Tapos marami na rin nag-harvest dito. And the same yung ano, halos yung sakit na tumama sa mga palay dito sa malapit sa amin. Noong una yung stem borer, tapos maraming waya-waya. Nagkaroon na ng bunga, yun yung nikrat. Fortunately yung sa akin medyo hindi ganun karami compare dun sa mga naunang nag-harvest dun sa yun yung nag-tracer dun sa sana maawa ang Panginoon, medyo bigyan tayo ng magandang panahon. At 2 weeks lang para hindi naman ma-damage. So sa ngayon yung presyo namin dito is nasa 21 yung mga RC10 triple 2, tapos 22 naman yung mga malalambot na palay. Kaya lang yung ibang buyer nag-stop na stop buying na sila dahil marami na yung stock din nila ng palay. At saka medyo dumami din yung mga imported rice dito. So yung masaklap sa panahon ng harvest, sinatingan din yung mga imported rice. So ang result niyan, mag-stop buying. Pagbalik niya ng bili, so mababa na rin yung presyo. Yun yung sigurado niya. Baka next week below 20 na to. Ito yung umayaw na yung may-ari. So hirap pag-partner. Yung gastos mo, yung pagod mo para lang makaproduce ka ng palay. Kaya lang pagdating naman ng anihan, bumababa din yung bilihan. Talo talaga tayo palagi. Pero namang marami kasing imported na dumating. Mas mura siya kaysa local rice. Sana ma-address ito ng sana magkaroon ng adjustment. Yan, ito yun. Kawawa yung may-ari nito, gumastos na siya namin. Siyempre kahit pa paano yun sa pag umpisa mo ng tanim, yung land preparation mo, nagastos ka rin. So kawawa, lalo na pag inutang mo pa yung ginamit mo para mag-prepare ng lupa, tapos magkaroon ng ganito, hindi mo na kaya i-sustain. Kawawa talaga yung farmer. So yun lang. Magandang umaga sa lahat.